Itinudo na po ng Japan, mga kaistorya, yung lahat ng kanilang magagawa para makounter po ang kabulastugan nitong China. Isipin po ninyo, itong Japan pala po, mga kaistorya, ay naglaan ng napakalaking budget para makabili ng sandamakmak na missiles na kaya pong pasabugin ang mainland China. At ang ginawang yan ng Japan, mga kaistorya, isipin ninyo, sinimulan pala nila yan, 2 taon na ang nakakaraan. Ang budget na inilaan ng Japan ay nagkakahalaga po ng $320 billion. Napakalaki. At ito pa pong Britanya ay kumilos na po. Sila po ay nagpadala ng aircraft carrier dyan po sa likod bahay ng China. Maging ang Germany po ay pupunta na sa Indo-Pacific region, yung kanilang puwersa, militar. Oo, at nasa gitna ng Indo-Pacific region, ang South China Sea. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. Basahin na po natin ang ating mga references. Si Kwan po ito Si Reuters mga kaistorya Lihitimo ang balita natin. Pacifists Japan unveils biggest military build-up since World War II. Bakit tinawag na pacifist ang Japan? Kasi po mga kaistorya, ayaw nila ng digmaan. Nakakagulat, Juan Istorya. Totoo yan. Ang Japan po kasi dati, nung panahon ng mga digmaan, higanti yan ng World War II. Oo, maliit na bansa, pero higanti ng World War II. Isipin ninyo, pati China, nasakop niyan. Oo, at isipin po ninyo, pati ang Amerika, inatake niyan. And speaking of that war, mga kaistorya, maging itong si Germany, at maging itong si Britanya, mga halimaw po yan ng World War I at World War II, kasama itong si Japan. Oo, samantalang itong China, mga kaistorya, ay walang history na kinaya nilang manugod at manakop sa modernong panahon. Ito po yung tinutukoy ko mga kaistorya. Sa Article 9 ng Constitution po ng Japan ay nire-renounce nila ang war. Ibig sabihin, inaabandona nila o itinatakwil nila ang pakikipagdigma na paraan ng pagresolba ng mga international disputes. Ayan po yan, Article 9, Chapter 2. Renunciation of war, aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency over the state will not be recognized. Ito po ay konstitusyon ng Japan mga kaistorya. Tayo po ay nandito sa Prime Minister of Japan and his cabinet, the Constitution of Japan. Lihiti mo naman siyempre ang mga referensya natin. Kaya, mga kaistorya, yung fake news na ginagawa ng ilang vloggers, mga content creators po sa YouTube, na ang content nila sabi ay inatake daw ng Japan o pinasabog daw ng Japan ang military base ng China sa West Philippine Sea. Ginawan ko yun ng content at atin pong itinama ang fake news nila na yan. Hindi gagawin ng Japan na umatake sila ng una. Hindi. Siguro mangmang sa konstitusyon ng Japan, yung mga vloggers na yun, mga kaistorya. Itinama natin yun at inilagay natin content. Military base ng Japan sa WPS, pinasabog ng China, may question mark. May mga nag-comment naman. Di muna nanood bago nag-comment. Kandaligaw tuloy sila. Ay di nila alam na atin pong itinama yung fake news na pinapakalat ng ilang vloggers. Ilang vloggers kasi for the sake of views, gumagawa ng fake news para pag marami nga namang views, marami kang kita. Hindi isinasaalang-alang na mabigat kaya sa konsensya yung kasinungalingan, mga kaistorya.
Okay, nabigyan po natin kayo ng dagdag kaalaman. Balik tayo dito. Bakit one historiador nagpapalakas na naman ang ang Japan? Na-realize kasi ng Japan na kailangan nilang magpalakas ulit dahil sa kabulastugan nitong China. At suportado po sila ng Amerika dyan. Kasi mga ka-istorya, may kasunduan yan si Japan at si Amerika. Kung bakit sila po ay inabandon na nila yung pagpapalakas ng kanilang military assets. Opo, nakipagkasundo sila sa Amerika. Ngayon, mga kaistorya, yung kasunduan na yun, kailangan ng baguhin, nag-adapt sa pagbabago ng takbo ng panahon ang Japan at ang Amerika. Kaya ito ang nangyari ngayon, mga kaistorya. Isipin ninyo, biggest military build-up. Yan ang pinakamalaking build-up ng military ng Japan 2022. Ibig sabihin mga kaistorya, 2 taon na ginagawa ito ng Japan. Basahin natin Japan on Friday unveiled its biggest military build-up since World War II with a $320 billion plan that will buy missiles capable of striking China. Tingnan ninyo Ayan mga kaistorya. $320 billion plan na ipambibili nila ng sandamakmak na missiles na may kakayahang pasabugin ang China. Kita ninyo. Sinabi ko sa inyo, halimaw po ang Japan. Kung teknolohiya lang at karanasan, hindi yan kayang tapatan ng China. And speaking of Japan, tinutulungan nila tayong ma-modernize at mapalakas ang atin pong armed forces. Pati na nga Coast Guard natin, tinutulungan ng Japan. The government said it would also stockpile spare parts and other munitions. Pag sinabi mong mga munitions, kasama na dyan, mga grenade, mga bala. Expand transport capacity and develop cyber warfare capabilities. In its post-war American-authored constitution, Japan gave up the right to wage war and means to do so. Yan yung kasunduan Amerika at Japan, kaya nailagay po itong Article 9 sa constitution po ng Japan. Ngayon, dito po tayo mga kaistorya. The Royal Navy is sending an aircraft carrier to China's backyard. Doon po yan sa Europe, mga kaistorya key point, the Royal Navy's HMS Prince of Wales, Britain po ito, United Kingdom, its flagship and one of the UK's largest and most advanced aircraft carriers is scheduled for significant deployment to the Indo-Pacific in 2025 as part of Carrier Strike Group. Dito pala dadalhin, mga kaistorya, sa Indo-Pacific. Mga kaistorya, isipin ninyo, all the way from sa likod from the backyard of China, mga kaistorya, pupunta ng Indo-Pacific. Doon po yan sa Europe, dadaan, walang ibang dinadaanan kung hindi dyan sa may Red Sea, dumadaan dyan mga kaistorya. Kailangan namang, pwede rin umikot sa may Alaska, pagitan ng Alaska at Russia, pero napakalayo. So, ang pinakamalapit, ay dyan sa may Red Sea, paglabas nila, Indo-Pacific na yan, mga kaistorya. Tuloy-tuloy dyan. Mula dyan sa may Indian Ocean, South China Sea, hanggang dyan sa may Japan. Oo. The carrier capable of operating F-35B stealth fighters and Merlin helicopters symbolizes Britain renewed focus on the region. Kita ninyo, pati Britanya concern po mga kaistorya dyan sa South China Sea. Ito pa po, mga kaistorya. Ang sabi po dito, German Navy wraps Indo-Pacific deployment and naval news assessment. Matindi, pati Germany. Halimaw ito ng digmaan. Ang balita na ito, December 10, mga kaistorya. So ngayong Disyembre din. Ngayon, dagdag na balita po na may ihahatid ko sa inyo ngayon. Mga pangyayari dito sa atin pong bansa. House Quad Committee report presented to plenary recommends filing of charges versus former President Rodrigo Duterte, Senators Bongo and Bato de la Rosa. Nasabi mo na yan sa amin, Juan Historiador, meron pong bago dito. Among others, for crimes against humanity. Charges against former Speaker Attorney Harry Roque likewise recommended. Pati si Harry Roque pinakakasuhan yan yung bago, mga kaistorya. Ito pa,
PDP Laban, President and Senator Robin Padilla says the House Quad Committee's recommendation to file charges of crimes against humanity versus former President Rodrigo Duterte and Senators Bongo and Bato de la Rosa is political persecution. Si Senator Robin Padilla yan. Si aking kababayan, si Senator Katipunero. Tanong! Eto. Una kong tatanungin ang taong bayan. Sa tingin niyo, political persecution nga ba yan? Sasang-ayon ba kayo sa sinabi ni Senator Binoy? Pangalawa, yung mga relatives po ng mga war on drugs victims, sasang-ayon ba kayo na yan ay political persecution? Kayo po ang sumagot. Ito pa. Sabi ni News 5, kinote nila yung sinabi ni De Lima, kailangan nang simulan ng Kamara ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating Senador Laila De Lima, ito'y matapos ihain ang ikatlong impeachment complaint laban sa Vice Presidente ngayong Huwebes noong December 19, mga kaistorya. Hindi pwedeng palampasin lamang ang pambabalahura ng VP sa mga prinsipyo ng accountability, transparency at public trust. No public official is exempt from transparency and accountability. No one is above the law. Sabi po ni Laila De Lima. May magagalit din yung mga nagbasa lang ako ha. Dagdag na balita, mga kaistorya, yung modernization po ng Navy natin ay nasa track na. Ibig sabihin ongoing na. Mga kaistorya. Ang pangit lang ng ad sa website na ito ni GMA. Tingnan ninyo, no? Laking-laki. The Philippine Navy on Friday said that the Rehorizon 3 of the third phase of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program is on course for its naval warfare branch. I would say that we are on track with our targets, Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad said in an interview. Trinidad said, the $35 billion or more than 2 trillion pesos budget for the Rehorizon 3 will not be a one-shot deal but a continuous effort for the enhancement of the capability of the armed forces. Kung kailangan pa na i-improve ito, more will be added. Yan po ang sabi, mga kaistorya. No? The Philippine Navy earlier in the week said 2 more corvette warships and 6 offshore patrol vessels are in the pipeline. Bibilhin, no? Warships, mga kaistorya. At saka patrol vessels. Ay salamat naman po sa atin pong gobyerno, mga kaistorya, sa atin pong administrasyon. Yan kasi kung hindi nila pinatalsik sa hindi tamang paraan, yung dating Presidente Marcos Sr., wala tayong problema ngayon sa West Philippine Sea na tayo binubuli ng China. At baka tayo ngayon, mga kaistorya, superpower. Talagang pinalalakas po ng administrasyon ng Marcos Sr. noon ang ating armed forces. Nakapag-develop nga tayo ng sarili nating rockets. Kita ninyo, mga kaistorya. At ang dami nating warships noon. May hospital ship pa tayo noon. Mga kaistorya. Ganon ka-high-tech ang Pilipinas noon. Malakas tayo noon. Isa tayo sa itinuturing na malakas noon, mga kaistorya, sa rehiyong Southeast Asia. Maging sa Asia. At hindi tayo binubuli ng China noon. Anong pinatalsik sa maling paraan? Ang dating Pangulo, ang kaawa-awang Pangulo. Anong nangyari sa Pilipinas? Doon na nagsimula ang China. Diyan sa West Philippines. Kung sa panahon ng dating Marcos Sr. nakapagdagdag tayo ng teritoryo dyan sa Spratly Islands, nang nawala sa pwesto ang Marcos Sr., naagawan tayo ng teritoryo. Tapos hanggang ngayon, nandyan ang China. Malaking problema natin. Sayang. Nasa huli ang pagsisisi pero hindi pa huli ang lahat para itama ang pagkakamali sa nakaraan. Mga Pilipino, uulitin na naman ba natin ang pagkakamali na ginawa ng ating mga ninuno sa nakaraan? Tingnan ninyo kung gaano humina at lumagapak ang bansang Pilipinas. Tingnan ninyo ngayon ang dulot na problema. Hindi pa ba tayo magigising? Idilat ang mata. Buksan ang isip. Wag masyadong umiidolo sa politiko. Ikaw, Juan Historiador, masyado kong hindi. Ako ay pro-government.
Oo, pro-Filipino, pro-Philippines po ako, hindi ako pro-politiko. Ah, pumapabor tayo, oo, sumusuporta tayo dun sa mga leader na nagbibigay ng proteksyon at nagpapaunlad sa bansang Pilipinas. Ayaw talaga natin dun sa mga leader, mga elected official na kunti na lang maipapahamak na ang Pilipinas eh. Naku, mag-isip kayo mga kaistorya, buksan ninyo ang isip po ninyo. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Kasama siyempre ang ating mga reaksyon, komentaryo, kritisismo at opinyon. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Shout out po sa inyong lahat, mabuhay kayo. Salamat sa lagi ninyong pag-antabay, panonood, pagsuporta, pagla-like at pag-share sa mga contents ng inyong kaistorya. Higit sa lahat ay maraming salamat po sa ating Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.